May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumi at mansya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Sa spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. After several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him. Ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Oras, Luzon, Visayas, Mindanao, 6 na minuto. Makalipas ang 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga.
Ngayon ay 19 na ho ng buwan ng Abril, taong 2026. Yung bang intervention ng gobyerno ay sapat na dun sa ating mga walang ligtas na kababayan sa pagtama ng oil crisis? Sapat na ho ba yan? Yun bang intervention din ng gobyerno natutugunan na? Yung kahilingan dati, original na kahilingan, na suspension sa implementasyon ng excise tax sa presyo ng produktong petrolyo, kailangan pa bang hilingin? Kailangan pa bang singilin ng gobyerno dyan sa original na hinihiling, lalo na ng transport group? Dahil sa yung service contracting, sisimulan na ng gobyerno yung pagbibigay ng ayuda, halos tapos na. Dahil yung ibang mga driver ay nakakuha na, pero meron pang iba, yung mga second batch ng mga tricycle driver sa susunod na mga araw ay makukuha na rin. Yung rollback na sunod-sunod, may announcement si Pangulong BBM na mas mataas pa na rollback. Yun hubang mga ito'y sapat na. Yung sinabi ng Department of Trade and Industry na walang pagtataas, naka-price freeze. Ang kaso nga naman, bago kayo mag-anunsyo, nagtaas na sila. Nag-automatic taas na yung iba lalo na ho doon sa mga sari-sari store lang. Ay, ikaw, Kuya Edniel Parosa, yung bang tindahan ni Aling Nelia nagtaas. Dahil kami hong mahihirap, hindi naman ho ang takbuhan namin yung mga mall yung mga supermarket Ang takbuhan ho namin yung tindahan ni Aling Nelia. Kung sasabihin ninyo, hindi nagtaas yung presyo ng sardinas dun sa mga supermarket, kaming mahihirap. Ang takbuhan naman namin si Aling Nelia. Paano kung nagtaas si Aling Nelia? Kuya Edniel Parosa. Nako. Araw ho ngayon ng linggo, dapat pakuya-kuya-kuy lang muna tayo at parelax-relax ho tayo. Dahil yung isa dun sa matagal na pinaghanap o pinaghahanap na sinasabing punot dulo ng napakalaking pagwawaldas sa kabangyaman ng ating bansa, natuntun na. Yung deportation inaasahan hanggat hindi nakakauwi rito sa ating bansa. Wag pa ho natin umasa ng malaki na mabibigyan ng linaw at mas malilinawan. Baka naman pag yan ay iniharap na sa pagdinig ng na kinakasa, sana man lang hindi tayo lalong malabuan pagka siya ho'y nagsalita. Yung bang kanyang mga inihayag noon sa social media, yung pa rin ba? Yung mga asahan ho natin. Dahil kapag ka ho yan
ay nagbago at lilituhin ang ating mga kababayan, ang talo ho dyan ay kaming mahihirap. Mega Balita Linggo. Ako pong muli si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga. At ngayon narito na ho ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Rollback asahan ngayong linggo dapat ipatupad ng buo. Ayon ho yan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mega Balita Linggo. Deportasyon ni dating Congressman Zaldico target ng gobyerno. Mega Balita Linggo. Presyo ng pagkain nananatiling stable ayon ho yan sa Department of Agriculture. Mega Balita Linggo. Agri-trucks, abay libre na ho sa toll simula bukas Abril 20. Mega Balita Linggo. Balikatan Exercises 2026, aarangkada na rin sa Abril 20. Mega Balita Linggo. At ulat na mayroong energy lockdown sa bansa, fake news ayon ho yan sa Department of Energy. Mega Balita Linggo. Yan ho ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pinal na oil price adjustment para ngayong linggo. Sabi ng Presidente, magro-rollback ang halaga ng diesel hanggang 24 pesos at 94 sentimos kada litro. Ganun din nasaan ang bawas presyo ng gasolina na abot sa 3 pesos and 41 centavos kada litro, maging sa kerosene na nasa 2 pesos kada litro. Ayon kay PBBM, mas malaki ito sa rollback noong nakarang linggo. Patunay na malinaw anong ibig sabihin para sa lahat na mayroong ginhawang paparating. Okay dyan, nakikinig dun sa uling binanggit ko na batay sa sinabi ng Pangulo, meron nga bang ginhawang paparating? Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, kinalampag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga kumpanya ng langis na ipatupad ng buo ang malakihang rollback ngayong linggo. Sa isang video message, sinabi ng Presidente na panawagan niya ang tama at walang pagkaantalang adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Apila ni PBBM, ibigay sa taong bayan ang dapat na para sa kanila. Umasa si Marcos Jr. na mararamdaman ng publiko ang malakihang rollback na kasadong ipatupad sa araw ng Martes. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Sa susunod po ng linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating. At sa ating mga oil company, malinaw naman ang aking panawagan. Ipatupad ninyo ang rollback ng buo, tama at walang pagkaantala. Ibigay ninyo sa taong bayan ang dapat naman na nasa kanila. At para sa ating mga kababayan, bukas ang ating tanggapan at ang Department of Energy para sa inyong mga reklamo. Kung may paglabag, ipaalam po ninyo sa amin. Kikilos kami kagad. Ganda nung sinabi ng Pangulo dun sa uling statement niya. At kayong mga kababayan, kapag meron kayong reklamo, ay sabihin nyo lang sa amin.
Ang gandang pakinggan nun. Kaya lang yung sinasabi ko nung una itong sigwada ng pagtataas mga petroleum may mga oil companies inaabot ng 3 beses magtaas sa loob ng 1 linggo. Hindi ba naman? Ay nako. Mega Balita Linggo. Ito sa usapang gasolina o usapang oil pa rin. Nasa 294 na mga gasolinahan sa buong bansang sarado pa rin dahil sa serye ng oil price hike. Batay ito sa datos ng Philippine National Police mula sa mahigit 14,000 gas station na minomonitor nila mula nang sumiklab ang tensyon sa Middle East. Kayo ba may nakita kayong nakasara? Parang wala naman akong nakitang nakasara. Hindi dito siguro sa National Capital Region. Mayroon na rin silang naiyain na 27 kaso dahil sa insidente ng hoarding, profiteering, illegal na pag-iimbak at pagbibenta ng mga produktong petrolyo. Una nang sinabi ng PNP na dadagdagan nila ang mga nakadeploy na kapulisan sa mga gasolinahan, lalo na sa mga kabilang sa 10 peso fuel subsidy program. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, target ngayon ng gobyerno ang pinakamabilis na paraan para mapauwi sa Pilipinas ang naaresto ng si Saldico. At ito ay sa pamamagitan ng deportation. Wala namang extradition treaty ang dalawang bansa. Sinabi ni Justice Secretary Raul Vasquez na hindi nito mapipigilan ang gobyerno na ipursige ang pagkuha sa dating mambabatas. Batay sa ulat, hinuli si Ko pagtawid patungong Germany dahil itinuturing na siyang undocumented foreign national sa Czech Republic. Kasunod ito ng kanselasyon ng kanyang pasaporte, resulta ng warrant of arrest na inisyo ng Sandigan Bayan dahil sa flood control measures. Una ng tinaya, Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na maring mapauwi si Ko sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Depende sa magiging trabaho ng Department of Foreign Affairs. Mega Balita Linggo. Sa kaugnay pa ring balita, walang kaugnayan sa red notice mula sa Interpol ang pagkakaresto kay dating Congressman Zaldico sa Prague, Czech Republic. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, inaresto si Ko dahil sa paglabag sa immigration laws ng Czech Republic at hindi dahil sa international arrest warrant. Naulat na uli si Ko noong Huwebes ng gabi matapos umanong pumasok sa nabanggit na bansa ng walang sapat na dokumento. Sa kasalukuyan nasa kustodiya siya ng mga otoridad ng Czech at nakadetine sa isang immigration facility. Samantala, sinabi naman ng Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na posibleng maibalik si Ko sa Pilipinas sa loob ng 1 linggo hanggang 1 buwan, depende sa magiging takbo ng proseso. Mega Balita Linggo. 21 minuto makalipas ang 6 ng umaga, nananatiling stable ang presyo ng pagkain sa kabila ng pagsirit sa presyo ng langis, sabi ng Department of Agriculture. Batay umano sa monitoring ng Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS, DA AMAS, may ilang selective lang na pagtaas gaya ng halaga ng imported rice maging sa local beef at pork. Pero mayorya umano ng mga alternatibong protein sources tulad ng manok, itlog, isda, maging ng manggulay ay nananatili o nagmura pa nga ng presyo nitong Abril at 13. Aminado naman ng DA na pabago-bago pa rin ang sitwasyon sa langis na maring maramdaman sa food inflation.
Mega Balita Linggo. Dalawang minuto, 12 segundo makalipas ang 6 ng umaga. Kinalma naman ni DTI Secretary Cristina Roque ang publiko na sapat ang supply ng pagkain sa gitna ng krisis sa langis. Sa panayam ng programang Special on Saturday, muling tiniyak ni Roque na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaya niya hindi kinakailangan magpanik o mag-hoard ng supply o mag-imbak ng supply at linggo-linggong nagpupulong ang DTI kasamang mga manufacturer at retailers para matiyak na stable ang ating food security. May monitoring kayo at may i-release kayo kung magtataas o hindi. Yes, meron kaming i-release. Ang objective po natin diyan para walang unnecessary pang-aabuso. Correct. Doon sa mga hindi na aabot ng DTI, ng gobyerno, ng pulis, ng media, yes. parang ganon. Tama po yun, no? And there's no need to panic. There's also no need to hoard. And there's no need to profiteer. Kasi unang-una, hindi na kailangan mag-panic and no need to hoard kasi we have enough food supply. Kahapon, na-interview rin yung presidente ng supermarket ng Robinsons and he also reiterated, walang problema sa supply. Madaming supply. Actually, makikita nyo sa shelves, punong-puno ng supply ng BNPC product. So, wala tayong problema. So, no need to hoard and no need to panic. Ang kalihim ng Department of Trade and Industry sa panayam ng SOS program ni Dr. Cesar Chavez. Mega Balita Linggo. Magiging libre naman ang toll fee sa lahat ng expressway para sa mga sasakyang nagdadala ng pagkain at produktong agrikultura simula sa Abril 20. Araw ho yan ang bukas. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., layunin ng hakbang na mapanatiling matatag ang presyo ng pagkain sa gitna ng nagpapatuloy na oil crisis. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, nagkasundo ang Toll Regulatory Board, Department of Agriculture at mga pangunahing toll operators na magbigay ng toll relief sa mga tracker at magsasaka upang tuloy-tuloy ang pagbiyahe ng pagkain at agricultural products. Kailangan lamang na accredited sa Department of Agriculture ang sasakyan at may RFID sticker para makakuha ng toll exemption. Sa unang isang buwan mula ng sa unang isang buwan muna ay patutupad ang programa. Ngunit maritong palawigin depende sa magiging resulta ng pagsusuri ng mga ahensya at toll operators. Alam mo ninyo, isa sa nagtatrabaho na ahensya ng gobyerno ay itong Department of Agriculture. Totoo ho yan. Nakita naman ho ninyo. Nung unang marinig ko itong pagbibigay ng libreng toll at maging yung intervention ng gobyerno sa pamamagitan ng Department of Agriculture na magbigay ng transportasyon ay about more than a month na. Sa Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita. Si Asek Asek, pasensya ka na. Alam ko, nanonood ka. Mental block ako. Basta, magaling na tagapagsalita ng Department of Agriculture. Mental block tuloy ako. Nang kanyang mabanggit yan, eto na ngayon, yung isa doon sa malaking intervention. Isipin mo ninyo, laki ng toll, lalo na kapag ka mga truck. Ang laki ng toll. Nagtaso ang toll nitong mga nakalipas na ilang buwan. Ang laking bagay ho dun sa mga nagdadala ng mga pagkain. Yung mga negosyante. Di mari na natin silang batikusin kapag ka nagtaas sila ng presyo. Mula dun sa pagkuha nila sa farm gate price patungo dun sa mga pamilihan. Ayan, laki ho niyan. Yung toll na yun. Yung hindi lang naman kukwentahin yan dun sa pagdadala lang Halimbawa dito sa National Capital Region.
Hindi lang naman ganun ang kwentahan ho dyan eh. Yung pagbalik pa, ganun din naman ang bayad. Kung libre na ang toll, di ang laki ho niyan. Libo ho yung pinag-uusapan ho natin yan. Dahil halimbawa na lang, lalo na, yung presyo ng mga gulay, nagaling ng Cordillera, nagaling ng Baguio, yung mga gulay na dinadala rito, di ang laking tipid ho niyan. Libo ang pinag-uusapan natin dito. So, mabuhay ang Department of Agriculture. Isipin ninyo, sila yung nagtrabaho. Realidad na bukas kung matutuloy ito. Na libre na yung toll. Ang laking bagay ho niyan. Dun sa presyo ng paborito ng aking executive producer na si Binibining Wina Haraskal Hesoro. Yung paborito niya, Engineer Artie. Di siyempre yung bell pepper. Saka yung siling labuyo. Laking bagay ho nun Hindi basta-basta yun na mahihiling mo na special silang libre. Hindi katulad ng ibang ahensya. Yung ibang ahensya, ang press release, hindi tayo nagtaas ng presyo o hindi tayo nagtaas ng pasahe. Pero ang realidad, commuter po ako Mabobola ba ninyo ako? Representasyon lang ho ako ng isang literal na commuter. Linggo-linggo akong umuwi ng probinsya. Sasabihin ninyo, hindi nagtaas. Lokohin ninyo. Ang sarap pa nga sanang magsunod ng salita doon, Engineer Arte. Kaya lang, ayaw ko naman yung ayaw ko naman yung namimikong ka na nga, nang iinsulto ka pa. Pero parang gusto kong gawin sinong paglulukohin ninyo? Nagtaas nga Ano pa ba? Saan tayo mag-uusap? Para sabihin ninyong hindi nagtaas. Sige nga. Nasaan yung sinasabi ninyong inatasan na natin ang ating investigation and intelligence division. Napadalhan sila ng show cause order. Ano ngayon ang update ninyo? Ay, nako. Hindi naman siguro masamang purihin ko ang Department of Agriculture dun sa mga intervention na talagang naramdaman at nararamdaman ng ating kababayan. Yung 20 pesos na presyo ng bigas. Ang hirap gawin yan sa panahon ngayon. Ang taas ng production cost ng pagtatanim ng palay. Engineer Arte, ikaw, magsasaka ka dun sa lalawigan ninyo, dun sa Mindoro Occidental. Mag-aani ka na yata ng mais hindi ba? Sana man lang yung presyo, ayos ba yung presyo? Medyo even lang daw. At least, ang isa sa maganda, doon sa mga kapatid nating mga magsasaka, lalo na dyan sa Occidental Mindoro, walang masyadong tumamang dilubyo, hindi ba? So malaking bagay na ho yun. Ngayon, ano ang aasahan ng magsasaka? Walang bagyo na tumama. Ibig sabihin nung namumulaklak yung pananim mo, Engineer Arte, na corn, na mais, tuloy-tuloy ang pamumulaklak. Hindi inistorbo ng kung anumang bagyo, kung anumang low pressure area. Ngayon at mag-aani ka na. Ang aasahan na lang ng mga kapatid nating mga magsasaka, hindi lang sa Occidental Mindoro, yun bang wag guguluhin ng kung sinong mga tusong mga negosyante yung presyuhan ng kahit anong produktong agrikultura. Hindi papayag si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tarantaduhin ninyo dahil yun hong mama, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Hindi ninyo maloloko dahil siya bilyonaryo ng negosyante nang pumasok sa gobyerno at alam niya yung presyuhan. Lahat ng pako
Sabi nga nila, lahat ng pako sa isang gusali, sa isang bahay, alam niya kung saan nakalagay. Iyon ang kagandahan sa Department of Agriculture. Hindi ka po pwedeng manloko. Hindi mo po pwedeng lokohin yung nakaupo. Hindi katulad ng ibang nakaupo. Ayun, nag-memorize na lang ng nag-memorize ng babasahing press releases. Kayo ba bumaba dun sa baba? Sumakay ba kayo ng provincial bus? Para sasabihin ninyong hindi tumaas ang pasahe? Oh. Kami namang mga commuter, hindi naman kami nagrereklamo Dahil ang ganda ngayon ng public transport na mga sasakyan, yung mga pampublikong sasakyan, lalong-lalo na yung mga bus. Ang ganda Yung mga mananakay, singilin mo man ng malaki. Kung maayos yung bus na sasakyan, kung kahit na ano pa man yan. Kahit ano pa man yan. Hindi ho magrereklamo yan. Katulad ko, hindi naman ho ako nagrereklamo. Kaya lang ho ako medyo naiirita. Katulad nung iba. Yung bang sasabihin hindi nagtaas, pero ang realidad nagtaas ho At hindi ko lang naman ako basta batikos ng batikos. Yung hong free shuttle dyan sa mga airport, yung transfer ng from Airport 1, Terminal 1 to Terminal 2 to Terminal 3, napakaganda naman nga naman ho yan. Napakikinabangan ho yan ng ating mga kababayang OFW, mga Pilipino na pumupunta sa iba't ibang lugar kung saan man, lokal man o sa international countries kung saan man sila pupunta, at maging ng mga turistang nagtutungo sa atin. Naramdaman ko yun dahil nung araw ng Biyernes, from Terminal 3 to Terminal 1, dalawa yung pinuntahan ko. Kaya na sumakay ako rin sa kanilang free shuttle. Ang ganda, kaya lang medyo damihan ho natin siguro, Secretary Bani Lopez. Damihan ho siguro natin dahil iilan lang yata yun, dahil every 15 minutes. Ngayon, kung medyo naghahabol yung isang bibiyahe, dito man, lokal man, kung saan siya pupunta, o kung sa international, kung naghahabol, alam naman ninyo kung gaano ka-stricto yan. Medyo baka naman siya malate. Pero, siyempre, yung mga bumibiyahe, hindi naman ganun. Wala namang yatang bumibiyahe na last minute, na katulad ko last minute ka mahuhuli ka talaga. Pero damihan mo natin, pero maganda ho yun, Secretary Lopez, yung transportation free shuttle from Terminal 1 to 3. Ang ganda ho nun. Kaya lang damihan ho natin, at yung mga driver ho natin, wag naman na yun ang gawin ho nating porter, kasi yung driver mismo, siya na yung magsasakay ng mga bagahe ng mga sumasakay sa airport. Siya pa rin. Kawawa naman. Anong ipinapakita ho nun? Di kung nakikita yun ng mata ng ibang nasa ibang lahi, ang pangit ng impression. Bukod dun sa medyo mahina yung aircon, bakit yung nagda-drive, yung pa rin ang magsasakay? Kawawa naman. Ang ganda-gandang proyekto. Bakit hindi natin konting talagang tustusan para mas lalo pang mapaganda? Dahil yan ho ang bukana, yan ho ang muka ng Pilipinas sa ibang bansa. Mega Balita Linggo. 37 minuto na ho makalipas ang ika-6 ng umaga. This time check is brought to you by